I think iba yan. Page 233. On hymn number 233. Purihin ang Diyos. On the first verse, ready, sing. Ating sambahin at purihin ang Diyos, dahil isinugo ang mananakop. Ang buhay niya usap inialay, pinto ng langit sa atin nabuksan. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos, tayo'y magkatwaan. Lamin sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. On the second verse. Tanging ang dugo ni Kristo ang lunas, sasalang sa atin ay nagpahabag. Ang bawat mananalig ng taimtim, patawad ng Diyos tunay nakakamtin. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos, tayo'y magkatwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. On the last stanza. Bawat kaloob niya'y dakilang tunay, lalo na ang dulot na kaligtasan. Ligayang ganap tumatamasa kung si Kristo ay ating ang makita. Chorus now. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos, tayo'y magkatwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. So you may be seated, please. Thank you for that wonderful singing. Brother Don. Yan po. So, tayo po muna ay muli magbukas sa panalangin at pagkatapos po nito ay mag-disperse na po tayo. Hiwa-hiwalay na po tayo per cluster. Tayo po manalangin. Let's pray. Dear Lord, Heavenly Father, muli po nagpapasalamat kami sa masiglang awitan, Panginoon. Tulungan niyo po sana kami, Panginoon, na manatili ang kasiglahang ito sa aming mga puso, Panginoon, lalong-lalo na, Lord, sa pakikinig ng iyong salita. Gabayan niyo po, Lord, muli ang magsasalita mamaya, Panginoon, mga teachers, Panginoon, ang mga students, Panginoon, nawa kayo po, Panginoon, magpapurihan, kung ano na pong iba. In Jesus' name we pray. Amen. So tayo na po ay maghiwa-hiwalay. Tawagin ko na po yung Sunday School teacher. Okay, para sa mga nandito, have your Bibles with you, tapos sa notebooks. Dahil tatapusin natin ngayong araw yung ating article number 17 o yung tinatawag nating the Lord's Day. So, yung lahat na nandito po, meron tayong need na makita ngayong umaga bago tayo mag-start, which is yung question na to, di ba? Nung Sunday ay pinag-usapan natin ang tinatawag nating Sabat. Ano ba yung Sabat? Okay? So, konting review. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang Sabat? Okay? Sino makakasagot? yung mga nandito nung linggo. Pag sinabi nating Sabat, ibig sabihin ay yan, rest day. Okay? Rest o to cease, pahinga, no? At nalaman natin
bibilisan lang natin itong review, no, para maabot natin yung ano ngayon. Ibig sabihin nun ay rest, to cease o pahinga. Ngayon, bakit siya tinawag na Sabbath day ng Bible, no? Bigyan natin ng konting review. Number 1, ang pang-7 araw o ang 7th day ay ito ay sinet ng Diyos, no? Sinet ito ng Diyos para sa kapahingahan. Ang trabaho ng Diyos ay tinapos niya sa 6 na araw. Sa pang-7 araw tinapos niya sa pamagitan ng pagpapahinga. Isang unique na bagay na makikita niyo sa Genesis ay lahat magsimula sa creation ay merong separation ng day and night. No? And it was day and it was night. Ang pang-7 araw, however, ay wala kang makikita and it was day and it was night. Ano ibig sabihin nun? Ito ay pahinga ng Diyos panghabang buhay. No? Bakit? Kasi tapos niya na yung kanyang gagawin. It was good. Ano pang gagawin niya? Wala na. Diba? So, napakaganda makita itong it was day, it was night. Ito ang rest day ng Diyos. Number 2, ang Sabbath day ay araw na kung saan kinumand ito ng Diyos para alalahanin at gawing banal. Okay? Yung mga nakapagsulat niyan, makikita nyo, hindi lang siya basta sinet apart ng Diyos. Ito ang araw ng aking pagpapahinga. Number 2, ito ay iniutos ng Diyos na alalahanin at gawing banal. Ang ano, ito mismong araw, yung araw mismo ng Sabat. Okay? Tandaan natin, ang Sabat ay seventh day of the week. Ano yon? Ano yung 7th day of the week? Saturday. No? Yan ay Sabado. So kaya tatandaan natin, ang kausap ng Diyos sa pagbigay niya ng moral law, o yung favorite ng mga tao, yung 10 Commandments, hindi kung sino-sinong mga tao, hindi yung mga nagbabasa. Ang kausap dito ng Diyos specifically ay yung mga Israelita. Kaya number 3, hindi lang siya basta utos. Sa pangatlo siya ay patuloy na agreement. Continuous agreement. Patuloy na pagtutupad. Ang Sabat ay patuloy na pagtutupad ng agreement ng Diyos at ng tao. Ito ang sumisimbolo na ang tao ay ang mga taga-Israelita ay nagpapasailalim sa katotohanan ng Diyos. Kaya siya tinatawag na continuous agreement. Number 4, hindi lang doon. Nakita natin ng Sunday na itong Sabat pala ay isang holy day na kung saan ang mga mananampalataya ay nagtitipon-tipon para sa isang public assembly. Okay? So, hindi lang siya tinawag na rest day, talagang wala kang gagawin, wala kang puputulin mo lahat ng secular na mga ginagawa mo. At pagdating sa araw na to, ikaw ay magpapahinga. No? Yung tanong ng Sunday, paano kami kakain? Siyempre, ipiprepare nyo yun, ihahandaan nyo yun, no? At hindi na kayo mangangahoy ng Sabbath day, hindi na kayo mangangahoy niyan. Dahil ang striktong batas ng Sabat ay hindi pwedeng magtrabaho sa araw na yan. Pag nahuli kayong nagtatrabaho sa araw na yan, papatayin kayo. Ganun yung kastrikto, no? So, ito ay panahon nila, pagka Biyernes pa lang, hinahanda na nila yung pagkain nila. Hindi, noon, wala pang mga LPG noon, wala pang mga ano. Kaya, ang ginagawa nila, nangangahoy na sila, tinitipon na nila, para pagdating ng Sabado, doon nila lulutuin na lang yung pagkain na kakainin nila, no? Dahil hindi na pwedeng magtrabaho pagka Sabado. Yun ang rules ng Sabat. And that's why, dahil wala kang ginagawa dito, ang sabi ko nga nung Sunday, it's the perfect time
para ang isang tao ay makapag-reflect sa ginawa ng Diyos sa buhay niya. Number 5, ang Sabat o ang holy day na to ay tinatrato na special doon sa tabernakulo at sa templo. Yung mga normal na offering nila sa bawat araw, doble pag Sabado. Doble yon, no? Number 6, itong Sabat naman ay kung saan nagpupuri at kinikilala ang kabutihan ng Diyos. It is where the Lord is worshiped, praised for His goodness. Nakita natin yung Psalms 92. Ang title ng Psalms 92 is a song, a hymn a psalm for the Sabbath. Specifically para sa Sabbath. Ano ang content ng psalm na ito? Ang content ng psalm na ito ay tingnan ang kabutihan ng Diyos. Okay? Number 7, ang salita ng Diyos ay binabasa dito. Okay? Yung salita ng Diyos na sinulat ni Moises ay binabasa every Sabbath sa synagogue. No? Yan ang Sabbath day para sa kanila. Kaya sa New Testament, mababasa nyo si Paul nakikiupo doon para umattend ng Sabbath, binabasa ang salita ni Moises. No? Siya yung nagsulat ng unang 5 libro, yung tinatawag natin na Torah. Okay? At doon natin makikita na yung Old Testament ay, since wala pang New Testament sa panahon nila Paul, ito yung commonly nagagamit ng mga Hudyo nung panahon na yon sa mga templo. I mean, sa mga synagogue. At doon rin sa synagogue, meron doong open mic, no? Pagkatapos ng pagbabasa, meron doong panahon ng exhortation para ipakilala yung mga rabbi na dumadating at para makapagturo, at doon rin minsan nagkakaroon ng mga debate ang mga nagtuturo, nagpapalitan ng kaalaman, no? So, yun ang nangyayari sa synagogue. Every Saturday ay meron silang ganito. So, binigyan natin ng description ng Sabbath. Ano ba ang Sabbath? In our conclusion last Sunday, at kinuha natin itong definition na to sa AV 1611, sabi sa Sabbath, the day which God appointed to be observed as a day of rest from all secular labor or employments, and to be kept holy and consecrated to His service and worship. Ganito ang naging itsura ng Sabat noong panahon ng mga Israelita hanggang dumating ang Panginoong Jesucristo, no? Ang Panginoong Jesucristo ba ay hindi na ginalang ang Sabat? Siya po ay pumupunta sa synagogue. Uma-attend siya pag Sabbath day sa doon sa mga synagogue para marinig yung pagbabasa ng at nakapagsasalita rin siya doon pagkatapos ng pagkatapos ng pagbabasa ay nagsasalita siya doon, no? Kaya nga bata pa lang narinig na kung gaano siya maalam sa salita ng Diyos, at yung mga tao nakita yung kanyang galing bilang isang bata, no? Ngayon, dahil natapos na natin ang Sabat, we would be going forward doon sa Lord's Day. What happened? Ano nang nangyari, no? Ito na yung ating question ngayong umaga. From the Sabbath, galing sa Sabbath, bakit ang mga Kristiyano ngayon ay nagtitipon-tipon na linggo? Di ba Sabado? Bakit linggo na sila nagtitipon-tipon? Ito yung question na sasagutin natin this morning, no? Coming from the context ng napag-usapan natin, ano ang Sabbath, ano ang rest day, ito ang isang araw na inappoint ng Diyos para i-observe as a day of rest from all secular labor or employments, and to be kept holy and consecrated to His service and worship. Now, what is the Sabbath? What is the Lord's Day? Ito na ngayon yung ating topic, no? Kasi marami na ako confused dito.
Napalitan ba ng Lord's Day ang Sabat? Tinanggal ba ang Sabat para itatag ang Lord's Day? No? Kasi merong mga Hudyo na nag-o-observe pa rin ng Sabat, pero yung mga Kristiyano ay nagtipon-tipon na nung panahon na yon during the Lord's Day. Kailangan natin ito mabigyan ng maayos na biblical perspective. No? Tandaan natin, merong tatlong klase ng mga tao or character na mga nag-worship sa Panginoon nung panahon ng New Testament. Una, yung mga Hudyo. Sila ay nag-o-observe ng Sabat. Pangalawa, yung mga tinatawag nating Gentiles. Hindi nila alam ang Sabat at wala silang pakialam sa Sabat. Pero nung nakilala nila ang Panginoon, nagka-interest sila sa Sabat. No? Pero hindi nga sila maka-attend ng Sabat kasi hindi naman nga sila mga Hudyo. Di ba? Ang alam lang nila, nagtitipon-tipon yung mga Kristiyano during the first day of the week. Ngayon, ano yung pangatlong klase ng mga tao na nagpupuri sa Panginoon sa New Testament? Ito yung mga tinatawag na mga messianic, yung mga Jewish Christian. Okay? Yung Jewish Christians, ito ay mga Hudyo na nakakilala sa Panginoon. No? Ibig sabihin, tulad siya ni Paul at ng ibang mga disciples. Si Paul, pagdating ng Sabat, nag-o-observe ng Sabat. Tapos pagdating ng Linggo, ay nagtitipon-tipon sila. Okay? Para mabigyan kayo ng perspective. So noon, hindi pinalitan ng Lord's Day ang Sabat. Walang ganong exchange na nangyari. Parehas sila sineselebrate ng Hudyo at Hintil, at yung nagsiselebrate ng Sabat at Lord's Day ay yung mga Hudyo na Kristiyano. Parehas nila ina-attendan at ina-observe ang Sabat at ang Lord's Day. Si Paul, pagka Sabat, nakikiupo para makinig ng mga salita ni Moises, sabi sa Acts. Pagkatapos nun, ay magtitipon-tipon na sila ng mga kapatid para sa Lord's Day. Kaya, dapat mabigyan natin ng maayos na grounds. Ano ba ang Lord's Day? Bago natin sabihin na ang Lord's Day ay Sunday. Okay? Ano ang goal natin sa ating topic today? Meron tayong dalawang titingnan. Una, yung biblical evidence ng Lord's Day. Pangalawa, historical evidence. Papatunayan ko sa inyo na ang Sunday ay tinatrato ng early Christians as Lord's Day nung panahon in history ng hundreds and 300s AD. Or yung tinatawag natin na Anno Domini, in the year of our Lord. Okay? So, ito yun. Ito na yung pinag-uusapan natin. Kung ipapakita mo dyan doon, ito ang Lord's Day. The Christian Church very early began and still observes the first day of the week in commemoration of the resurrection of Christ. On that day by which the work of redemption was completed, hence it is called the Lord's Day. Andyan ba? Okay. Diyan tayo mag-start sa simpleng statement na yan. Ito ay definition ng isang diksionaryong pangkristyano na ang sabi diyan, wala kayong makikita na ito ay iniutos ng Diyos na gawing Sunday ang pagtitipon ng mga tao. Wala. Pero ang makikita niya dito, yung Christian church, yung mga mananampalataya, the early Christians began and still observes. Nagsimula at patuloy na ino-observe ang first day of the week in commemoration of the resurrection of Christ, bilang pag-aalaala sa resurrection ni Kristo. On the day by which the work of redemption was completed, hence it is often called the Lord's Day. Ang tatandaan natin dito, dapat natin ito makita, hindi ito iniutos,
kung hindi ito ay kagustuhan ng mga mananampalataya na gawin itong espesyal na araw dahil sa very specific na foundation ng Lord's Day. At yon ay ang resurrection ni Kristo. Diba? So, ito ang tututukan natin for this morning. Ang Sabbath is a time for rest, worship for the Jews. Ito ang the last day of the week. Ang Lord's Day naman ay ang parehas na araw kung kailan si Kristo ay na-resurrect. Kung kailan siya nabuhay muli. Ito ang importanteng impormasyon sa Lord's Day. Kung kaya, sa Lord's Day, ito ay commemoration, pag-aalaala ng ng redemption o yung pagbili muli ni Kristo para sa atin. Thus, the Christians or the early church, nagmi-meet sila at sinet nila yung first day of the week as the time to gather para alalahanin ang tapos na trabaho ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nakakasunod po ba? Okay? So, ibig sabihin, nakakatawa kung merong mga simbahan na ang linggo ay ginagamit nila sa ibang bagay maliban sa pagkilala, pag-aaral, at pagtingin sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. No? Baka nakatutok na sa ibang bagay ang mga simbahan pag linggo. Pero yun pala, the very basic of the Lord's Day, the very basic meaning of the Lord's Day is the commemoration of the resurrection of the Lord. No? Para alalahanin yung pagkabuhay ni Kristo na anong ibig sabihin nun? Pinatawad na tayo, tinanggap na ng Diyos ang kabayaran ng kasalanan. Ngayon, pagkabayad na yung iyong utang, may utang ka pa ba? Wala na. Kaya pag-aalalahanin natin, pag nabuhay na muli, yung laging naaalala natin pag Holy Week, nabuhay na muli, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, ay ang mga Kristyano, makakapagsabi, yung lagi nating binabanggit na, save, ligtas na ako. Dahil, kanino? Sa ginawa ni Kristo Jesus. At dahil sa kanyang pagkabuhay, ibig sabihin, tapos na. Okay? So, punta tayo sa biblical meaning. Alamin natin ang biblical meaning ng bawat isang ito. Okay? So, bago tayo mag-start, tayo manalangin, hingi tayo ng tulong sa Panginoon. Let's pray. Dear Lord Heavenly Father, salamat Panginoon sa aming pagtitipon ngayong umaga. We pray and ask as we start our lesson this morning, na kayo Panginoon ang mag-guide, mag-lead, hindi Lord ang aming sariling agenda, hindi Lord ang aming sariling kaisipan. Tanggap namin Panginoon ang lack ng aming understanding sa mga bagay na ito. Kaya Panginoon, if you may grant us Panginoon ng enlightenment sa bawat salitang pag-uusapan dito, na hindi Lord ang aming galing ang makita, kundi Panginoon ang inyong kadakilaan, kung paano nyo po, Panginoon, tinulungan ang mga mananampalataya noong panahon at hanggang ngayon, Panginoon, ay nakarating ang inyong salita. Nagpapasalamat po kami at kayo po ang mapurihan lang ng iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Start tayo sa number 1. Ano ang biblical meaning ng Lord's Day? Okay? Anong ibig sabihin ng Lord's Day? Sabi ng Bible, number 1, ito ang source ng Lord's Day. Number 1, the source. What is the source? The Lord's Day or yung Sunday, specific to ha, hindi ito blank, hindi ito template na okay, ito magtitipon-tipon tayo. No? Hindi po ito template. Ito ay literal na araw, linggo, kasi ito yung araw kung kailan ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay muli. To prove you this, ang first point natin, the source, it's the Lord's Day is rooted in Christ's resurrection. Open your Bibles now on John chapter 20, verse 1-2. Makikita nyo dito nung panahon na si Kristo ay namatay at nakalibing siya saan? Sa tomb. Tingnan natin ito mabuti. John chapter 20, verse 1-2. Ito ang pinaka-importanting rason kung bakit ang mga Kristiyano ay nagtitipon ng linggo. Okay? Diyan na kayo, say amen. Okay, verse 1. Anong sabi dito? The what? The first day of the week. Anong nangyari? Dumating si
Mary. Okay? Dumating siya ng maaga. Okay? When it was yet dark, unto the sepulchre, ito po, ibig sabihin nito ay yung tomb. Okay? Yung tomb. Libingan. And seeth the stone, yung nakaharang sa harapan ng sepulchre, taken away. Verse 2. Then, nung nakita niya yon, tumakbo siya. At pumunta siya kila Simon Peter at sa ibang disciples whom Jesus loved. No? And said unto them, they have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him. Pagdating nito sa libingan, wala na yung katawan ni Kristo. No? Alam niyo kung bakit siya ganun kagulat? Kasi literal, publicly, nakita ng mga tao, sinaksak siya dito, tumulo na yung dugo dito. It means, wala na siyang hangin, naubos na yung tubig at yung hangin niya sa loob. Kaya literal na patay na siya doon sa krus ng Kalbaryo. No? Kaya nakakagulat, pagbukas ng pinto, nung pagdating niya, wala yung pintuan, yung batong pintuan, nakabukas, pagpasok niya, walang tao sa loob. No? Walang tao sa loob. At alam natin yung nangyari dito. Na ano yun? Si Kristo ay hindi ninakaw. But rather, pagkatapos nito, in many instances, nagpakita siya sa mga disciples at sa 500 plus witnesses. No? Sa 500 plus witnesses. At mga kaibigan at mga kapatid, ito yung isa sa mga historical picture ng gospel kung saan hindi ito maikakailan ng mga tao dahil literal na nakita nila ang Panginoong Kristo. Imagine, handa kang mamatay. Ganun karaming tao handang mamatay para lang ibahagi ang kaligtasan nung panahon na kung saan merong isang monotheistic religion sa panahon na yon na nakatingin sa kanila, na kinikilala nyo si Kristo. Hindi yan pwede. Dapat may iisa lang na Diyos. Maliban pa sa monotheistic religion na galit sa mga taong ito, nandoon pa ang Roman Empire na merong ina-advocate ang paganismo at magsamba sa Diyos-Diyosa ng mga Roman. No? Dalawa ang kanilang kaaway nung panahon na yon. Kaya nakakatakot para sa isang bagong grupo na maging matatag sa panahon na yon. Pero bakit handa silang mamatay para lang ipakilala ang Diyos? Dahil nga, ito yung statement ni Paul, I've seen Him. No? Nakita nila ang Panginoong Kristo. Kaya handa silang ibahagi yon. At hindi lang yon, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil it is backed by the history of the Jewish compilation of the Word of God na merong paparating na Messiah. Hindi lang ito kaya tanggapin ng mga Jews. Pero yung mga Hudyo na tunay na nakita yung kahalagahan ni Kristo simula Old Testament hanggang dito. Mga kaibigan at mga kapatid, si Paul ay isang di-kalibreng attorney, tagapatay ng Kristiyano. Kung hindi siya minute ng Panginoong Kristo, hindi niya gagawin itong mga letters na ito. Yung magsimula sa Ephesians, Galatians, Colossians, lahat yan ay letter niya para sa mga churches ng panahon. Pero dati ang mamamatay tao, mamamatay Kristiyano, to be specific. No? Bakit siya naging ganon? Naging siyang lingkod ng Diyos kasi nga, the point is, ganon kalaki ang ebidensya na kung saan matimbang sa kanya na mas makilala niya si Kristo kesa sa meron siya. Handa siyang itakwil yung mga pinagmamalaki niya. Ang sabi niya ito ay parang basura lamang dahil mas gusto kong makilala yung Diyos na ito, si Kristo, kesa ipagmalaki yung mga bagay na ito. Doon nga nagmula yung salitang ang yabang ng isang Kristiyano ay hindi sa kanyang mga naabot, hindi sa meron siya. Kung hindi ang yabang ng isang Kristiyano ay tanging matatagpuan doon sa namatay para sa kanya. Kasi ibig sabihin nun, napatawad na ng Diyos yung mga ginagawa mong karumihan at karebeldihan sa harapan niya. No? At nandun ang pagbabago ng buhay na tinulungan tayo ng Diyos. Kaya note natin dito, ang resurrection ng Panginoong Kristo, it indicates, next,
Christ's resurrection indicates He finished our redemption on the cross, and the Father accepted the payment. Thus, any man who believes in Him shall be forgiven, saved, redeemed, and justified. It means, ang resurrection ng Panginoon, it proves what? The work is done. Pagka si Kristo ay sinabi sa Bible na nabuhay na, ano ibig sabihin nun? Tama yung sabi niyo nung namatay siya sa cross. It is finished. Tapos na. Tapos na. No? The problem nowadays, ang mga Kristiyano, nakaasa sa kanilang ginagawa. Kung bakit sobrang tiwala sila na sila ay nasa Panginoon pa. Kasi 10 years na ako, hindi nagsisigarilyo. Ako ay 5 years nang hindi nagaganito. Doon nakadepende ang kanilang Kristiyano. Nalalayuan ko yung temptation to for so many years. Paano pag isang araw, bigla ka nalang bumagsak sa temptation yun? Ibig sabihin, hindi ka totoong Kristiyano. Gets natin? Kaya, hindi nakadepende sa atin ang tiwala natin sa ating kaligtasan. Ang tiwala natin dapat nakayakap doon sa Diyos na namatay para sa atin. No? Dahil tulad nga dito, tinapos niya na ang lahat. Nung nakita ng mga disipulo, uy, ang sabi nga ni Thomas my Lord. Di ba? Ang sabi niya pa nga, para maniwala siya kung pwede niyang mailagay yung kanyang kamay doon sa tagiliran ni Kristo Di ba? Pagtapos noon, nahawakan niya, naniwala siya. At isa siya sa mga forerunners ng Kristyanismo nung panahon ng hundreds and second hundreds AD, nung pagkatapos nung pinakahuling disciple, I think si John, yung pinakahuling disciple na nawala. Yun ay mga nasa 80 or 90 AD if I'm correct, no? Sila lahat ay namatay para kay Kristo. Sino ba namang mamamatay para sa kwento-kwento lang unless nakita nila, and they first and foremost experienced, no? Experienced. Hindi lang basta naramdaman, kundi experience and saw that Christ is really alive. Yun ang first point natin. Pakibilit sa first point. Ang reason, number 1, okay? Ang reason kung bakit tayo ay nagtitipon-tipon paglinggo is because we believe, no, na ang linggo ay nagmula sa mga Kristiyano noon na gustong i-commemorate o alalahanin ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang pagkabuhay, ang kanyang kadakilaan sa araw na ito. Pero Brother David, sa source, wala naman dyan makapagpapatunay na ang mga Kristiyano ay nagtitipon pag araw ng linggo. That's true. Pero kaya nga ang tawag dito ay the source. Kasi ito yung rason kung bakit sila nagtitipon-tipon. Now, punta tayo sa number 2, the practice. Number 2, the practice. Ngayon, meron na tayong rason dahil si Kristo ay nabuhay ng first day of the week. Tingnan nyo kung paano nag-respond ang early Christians sa katotohanan na ito. Number 2, the practice. The Lord's Day is when the early church meet as they continue in their faith. Open your Bibles now on Acts chapter 20. Acts chapter 20. Nandiyan na po ba kayo? Say amen. Sa palang, how about the others? Sabi mo ba, ang sabi ng iba, may Acts pala. Meron po. Okay, Acts chapter 20, nandiyan na kayo? Say amen. Okay.
Babasahin natin sa verse 20. Magsimula tayo sa verse 5 hanggang verse 7. Sabi sa verse 5, "This going before tarried for us at Troas, and we sailed away from Philippi after the days of unleavened bread." Okay? "And came unto them to Troas in 5 days." Pagkatapos ng 5 days ay nakarating sila sa Troas, at sila ay nanatili doon for 7 days. Ngayon, pagtapos ng 7 days, that's Sunday to Saturday. Pagkatapos ng 7 days na yon, pagdating ng first day, pangwalong araw, the first day of the week, tingnan nyo nangyari, verse 7. "And upon the first day of the week, when the disciples," ano daw? "Came together," nung nagsama-sama ulit sila. "When the disciples came together to break bread," anong ginawa nila? Si Paul ay nag-preach sa kanila. "And ready to depart on the morrow, and continued his speech until it was midnight." Wow! Ang church service nila hanggang 12. Nakita niyo yun? Nakita niyo yun? No? Ang kanilang church service hanggang 12. Di ba? Tayo hindi nga natin maabot yung 5 p.m. pagka Sunday, di ba? Nagmamadali lang mo pagkahapon. Di ba? Kulang nga tayo sa oras pagdating sa ating mga fellowship. Di ba? Pero sila, dahil ganun yung importansya sa kanila ng pagtitipon, fellowship, tulungan, encouragement with each other, and at the same time, yung communal, yung sama-samang pagpuri sa Panginoon, pag-aaral ng salita ng Diyos, ay ganun ka-importante sa kanila. Naabot nila hanggang 12 p.m. I mean, 12 a.m. Mali tuloy. 12 p.m. 12 a.m. Midnight eh. Diba? So, ano makita natin dito? Letter A, they gather together to hear God's word and commune with each other. During the Lord's Day, the first day of the week, nagtitipon-tipon yung mga disipulo. Nagtitipon-tipon sila. No? At yung mga mananampalataya, nagtitipon-tipon sila. Para ano? Mahalaga po, importante dito yung tinatawag na breaking of bread. Ito ay Lord's Supper. Dalawa lang sa Bible ang ginamitan ng salitang Griego na Kyrios. No? Dalawa lang. Una, yung tinatawag nating Lord's Supper. Pangalawa, yung tinatawag nating Lord's Day. Dedicated ang araw na ito, ang supper na ito para sa Panginoon. That's the point, kaya siya tinawag na Lord's Supper, Lord's Day. No? At ito po ay dedicated para kay Kristo. Kaya nung nagtipon sila, they break bread, that's Lord's Supper. During the Lord's Day, si Paul naman ay nag-preach sa kanila. Importante yung word na preach dito, no? Dahil mamaya makikita nyo sa historical evidence natin na, mga kaibigan, hindi nagbibiro yung mga Kristyano nung panahon na yon, no? Sobrang importante na makita natin, yung nababasa natin ito are all the positive sides. Pero sa labas ng record ng Bible, mga kaibigan at mga kapatid, they were being persecuted. Sabi ko sa inyo, dalawang puwersa ang humahunting sa kanila nung panahon na yon. The Jews, yung mga Hudyo. Pangalawa, yung Roman Empire. Okay? And by the way, hindi nga sila sa church nagtitipon-tipon. Wala pang, hindi nga sila sa chapel nagtitipon-tipon. Wala pang chapel noon. Sa bahay lang sila. Di ba? Pero sila ay consistent. Nagtitipon-tipon para saan? For the purpose na magsama-sama, purihin ng Diyos, kilalanin ng Diyos, i-celebrate ang tapos na trabaho ni Kristo sa cross. Maliban doon, here's another evidence. 1 Corinthians 16, 1-2. Maliban na sila ay nagtipon-tipon, ito pa,
Hindi nyo ba alam na dyan sa 1 Corinthians 16, 1-2, ito ay utos ni Paul. Look at this. Diyan na kayo sa amen. Okay, verse 1, babasahin ko. Now concerning the collection for the saints, ito yung tithes and offering. Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Na ano daw, verse 2, upon the first day of the week, here's what na kailangan nilang gawin tulad ng ginawa ng mga taga-Galatia. Let everyone of you lay by him in store as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. Okay? Ibig sabihin, inutusan sila na kolektahin yung tithes and offering ng bawat isa systematically. At kailan daw yun? During the first day of the week. Ibig sabihin, doon nila tinitipon yung mga offerings nila kasi sama-sama sila during the first day of the week. No? So that's the most reasonable evidence na makikita natin other than doon sa literally nagtipon-tipon talaga sila. Letter B, that tithes and offerings are systematically set aside during this day. It means sila ay nasa close vicinity with each other. Kaya madaling kunin ang mga offerings ng bawat isa. So that is how we can say in the Bible na ang mga early Christians noon, they've decided to make the first day of the week as their meeting or gathering day para i-separate ito sa ibang araw, i-dedicate ito para sa Diyos at kay Kristo, specifically sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Nakakasunod po ba? Okay? So yun yung ating biblical evidence. Now, punta tayo sa historical evidence. At sana mahabol natin to because it's already 9:29. Let's go to the historical evidence. History says, hawak ng history ito, you can search this. At ito ay makikita nyo sa internet. Ito ay, kung sasabihin natin, very well kept, very well backed by the letters, by the historians. Itong pag-uusapan natin na to. Ang evidence na ang mga Kristiyano ay nagtipon-tipon, nag-decide na ang Sunday would be the time where they will gather to remember the Lord, to celebrate the resurrection of the Lord, to worship the Lord, ay sa dalawang ebidensyang ito. Pero, inote ko po sa inyo, merong malagim na picture sa kasaysayan na gusto kong makita ninyo. Yung tinatamasa natin ngayon na isang Christian nation, malayang religious freedom, ay sobrang layo sa pinagdaanan ng mga ninuno nating mananampalataya, yung mga nauna sa atin. Sobrang layo. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon for this age. Hindi na natin na-experience. Pero hindi naman ibig sabihin noon na we would be okay na magpa-easy-easy pagdating sa ating spiritual na buhay with all the access para sa Bible. Noon, mahirap makapag-access ng mga scroll pa ang gamit nila noon. But now, may internet. Ang bilis, search mo lang yung verse. Ito na yung verse. No? So, the historical evidence of the Lord's Day. The first evidence is this, na ipipresent ko sa inyo. Number 1, next dot. Number 1 is a letter ng isang Roman governor towards the Roman emperor. Ito, siya ay si Pliny the Younger. Ito ay kanyang letter papunta sa Roman Emperor Trajan, 112 AD or 112 in the year of our Lord. Nung pinanganak si Kristo, 112 years after that. Okay, ipapakilala ko muna sa inyo kung sino siya. Next doon. Pliny the Younger is the Roman governor of Pontus and Bithynia. Ito po ang modern day Turkey ngayon.
Okay? So next. So ano ang trabaho ni Pliny? Okay? Mga kapatid, hindi nyo na kailangan isulat lahat yan. I-take note nyo lang yung mga importanteng details. No? Siya ay isang Roman governor. Ibig sabihin, namamahala siya doon sa lalawigan na yon. Okay? At sumusulat siya sa emperor para itong hari ng bansa. Okay? So sumusulat siya doon. Look at this. Ito ang kanyang trabaho. His job was to maintain order, which included this: arresting, interrogating, and sometimes executing people who refused to worship the emperor and the Roman gods. Grabe naman yung Brother David. Baka bias yan na description mo. Hindi po. Kasi mamaya papatunayan ko sa inyo, sa letter niya mismo, makikita nyo ang pagbibigay niya ng importansya sa worship ng emperor at worship ng mga Roman gods. Okay? Pero for now, ang gusto ko makita nyo, ito yung kanyang trabaho. Siya yung nagme-maintain na. Yung mga nagkakaroon ng uprising na mga grupo nung panahon na yon, ang Kristiyano dumadami, no? Kaya kontra yun sa kanilang Diyos, mga Diyos-Diyosan. 'Di ba? Kaya itong letter na to mababasa nyo mamaya, para siyang nag-confuse kung anong gagawin niya. Hindi siya sanay sa mga ganito na merong religious spiritual drive na handa silang mamatay para lang magtipon-tipon at ipakilala ang Panginoon. Next point. In 112 AD, si Pliny ay nagsulat ng official letter to Emperor Trajan asking for legal advice on how to handle the rapidly growing Christian movement. Okay? Siya isang governor. Siya ay may hawak ng isang malakihang lugar, no? At kapansin-pansin yung paglaki ng mga Kristiyano sa panahon na yun. Next, during his official investigation, siya ay nakapag-interrogate ng mga former Christians para malaman kung ano yung kanilang eksaktong ginagawa. Kasi hindi niya nga alam at bago pa lang yung Christianity nito, no? Bago pa lang ito. Okay? Ito ay, ang sabi ko sa inyo, decades after si John the Beloved ay namatay. Okay? Gusto niyang alamin kung anong ginagawa nila. Ang tawag niya doon, secret meetings. They did during their secret meetings. So ito, ipapabasa ko sa inyo ang exact official report ni Governor Pliny sa Emperor Trajan. Okay? So tingnan niyo mabuti at meron naman itong link diyan na binigay ko sa kanila. Pwede niyong hingiin. Ito ay preserved na letter doon sa ibang bansa at inilagay nila sa internet para maging accessible sa lahat. So ngayon, ipapakita ko sa inyo, doon, andyan yun sa slides, yung letter ni Pliny sa Emperor. Sabi niya dito, "It is a rule, sir, which I inviolably observe to refer myself to you in all my doubts." So, doon pa lang sa unang statement, makikita nyo na parang hindi siya sigurado sa gagawin. Ano yung magiging ng judgment sa mga nahuli niyang, sa mga Kristiyanong mahuhuli niya. Bago to sa kanya. Kasi nagsisimula pa lang nito ang Kristyanismo. No? Look at this. "For who is more capable of guiding my uncertainty or informing my ignorance, having never been present at any trials of the Christians?" So, malalaman natin dito na siya ay talagang bago pa lang na governor. Hindi siya maalam. Okay? Specifically, kung paano ginajudge ang mga Christian. Kasi hindi ito rebellion Hindi rebellion yung ginagawa ng mga Christian. Hindi sila violent. Hindi rin sila gumagawa ng mga bagay para
bigyan ng agenda ang mga tao na magrebelde sa gobyerno. Wala rin ganon. No? Very unique ang mga taong ito. Bakit? Kasi mamaya mababasa ninyo na hindi sila up for rebellion or anything against the government. There's nothing on that. Kaya hindi niya alam kung anong gagawin niya. No? So, tingnan niyo ito mabuti. I am unacquainted with the method and limits to be observed either in examining or punishing them. Whether any difference is to be made on account, tingnan niyo ito, sa age, kung matanda or bata silang Kristiyano, meron bang pagkakaiba? Yun yung tanong ni Pliny. Or meron ba distinction allowed between the youngest and the adult? And then, ang question niya pa, whether, kung hihingi sila ng repentance or kapatawaran sa Roman government, or mag-admit sila to a pardon, or if a man has been once a Christian, it avails him nothing to recant. Ibig sabihin, pag siya ay nag-claim na Christian before, wala na siyang pwede pang sabihin. Kumbaga, guilty without any reasonable doubt. No? Guilty ka na. Kasi nag-claim ka na Christian. Ibig sabihin nun, you worship other gods. Gets natin? Okay? Whether the mere profession of Christianity, albeit without crimes, or only the crimes associated therewith, are punishable. All these points, I am greatly doubtful. No? So makikita niyo yung ano niya, hindi ko alam ang gagawin sa mga taong ito. So, nagtatanong siya sa emperor, ano ba ang tamang judgment dito? Which is a good thing para sa isang governor, hindi yung nagsasarili siyang desisyon. Yun ang reason kung bakit karamihan ng mga leadership sa Rome ay natatapal ng isang anakopdiat o kaya rebellion. Bakit? Kasi nagsasarili silang yung mga sinasakupan nila ay nagagalit sa kanila. And then it turns to violence. Ang sabi niya pa sa letter, in the meanwhile, ito yung method daw na ginawa niya. The method I have observed towards those who have been denounced, specifically to me, as a Christian, is this. Ito yung kanyang ginawa sa mga taong former na Christian na ipinakilala sa kanya. I interrogated them whether they were Christians. If they confessed it, I repeated the question. Uulitin niya ulit. Twice again. Adding the threat of capital punishment. If they still persevered, I ordered them to be executed. Dalawang beses siyang tatanungin. Kristyano ka ba? Pag nagsabi kang yes, tatanungin niya ulit. Pag sumagot ka ulit na yes, papatayin ka na. Nakita niyo yun? Ganun ang kalagayan ng mga Kristiyano nung panahon sa hundreds AD. No? Imagine that. Tayo malaya, tayo nakakapag ng ating faith. Pero pag sila ay napagdudahan na Kristiyano, 2 beses lang tatanungin, hindi nila ipagkakaila ang kanilang Diyos. Pero yun ang judgment. It's execution. For whatever the nature of their creed might be, hindi niya talaga alam kung anong klaseng anong klaseng creed ang meron sila, or anong klaseng pag-uusap or testamento ang meron sila. Bakit ganun sila ka-eager? No? For whatever the nature of their creed might be, I could at least feel no doubt that contumacy and inflexible obstinacy deserve chastisement. There were others also possessed, look at this word, with the same infatuations. Meron rin daw mga iba na mga, sabi dyan, but being citizens of Rome. Okay? But being citizens of Rome, I directed them to be carried thither. Ibig sabihin, pag mga Roman citizens, may bias, no? Pag nalaman nila na ganun yung kanilang pananampalataya, imbis na patayin, pinapapunta na lang nila sa Rome. Hindi, padadala kita doon sa Rome. Diba? Meron rin bias itong mga Roman government. But the point is, ibig sabihin, ang tutok nila, yung mga Hudyo,
yung mga hintel, yung mga yung mga bunga ng Rome ay hindi nila in-execute agad. Kasi dadalhin sila nun sa sa korte. Di ba? Kasi Roman citizen sila eh. Meron silang kumbaga sabi. Doon yun makikita kung bakit si Paul ganun ka lakas ang kanyang paglakad sa Panginoon kasi siya ay isang Roman citizen. No? So, ganun katindi yung kanyang backing kumbaga. Okay, look at this. This accusation spread, as is usually the case, from the mere fact of the matter being investigated and several forms of the mischief came to light. Ito yung nangyari. A placard was put up without any signature. Hindi nila alam po saan galing. It accuses a large number of persons by name. May mga nakalistang pangalan. Those who denied there were or had ever been Christians who repeated after me an invocation to the gods and adoration with wine and frankincense to your image. Nakita niyo yun? Yung mga dinenounce na ang Panginoong Jesucristo, sumurrender doon sa reign ng Roman Empire. Kaya nagbibigay sila ng offering saan daw? To you. Sino yung kausap niya dito? Yung emperor. Ibig sabihin, this is a worship of man. Purihin yung emperor. Gets nyo? Purihin yung emperor. To your image, which I had ordered to be brought for that purpose, together with those of the gods. Nakita niyo yun? With S. So, ang tinutukoy dito, hindi yung God as in Yahweh, gods as in Roman gods. Sino yung Roman gods? Sige nga, give me one. Sino? Sino Poseidon? Ang Poseidon, I think, Greek yan. Oo, Greek god yan. Sino ba ang alternative niya sa Roman? I think it's Jupiter. No? Yan. Si Zeus is Jupiter. Tapos, Mars naman is yung the god of war naman sa Greek. Aris, ano? So, yun ang mga interchangeable na pangalan ng gods nung panahon na yon. So dito, when they say gods, sa letter niya, with a capital G, literal na nagpupuri sila noon sa mga gods na to. Pero pansin nyo, ngayon, meron pa bang ganyan? Wala na. Because it is proven na true. No? It is proven false. Look at this. Okay? I had ordered to be brought for that purpose together with those of the gods and who finally cursed Christ. Tingnan niyo yun. Ganun kalala yung mga taong ito na once na mananampalataya pero dinenounce na si Kristo. Natakot sila sa ganung pananakot ng Rome. Hindi sila handang mamatay. Hindi sila handang mamatay para kay Kristo. One of which acts, it is said, those who are really Christians can be forced into performing this. I thought it proper to discharge. Pag ang isang once na Kristiyano ay napilit niyang sumpain si Kristo, dinidischarge niya na. Okay? Ibig sabihin, pinapaano siya, sige na, discharge na. Wala ka ng kaso. Sige na, pwede ka na lumaya. Relief yun sa kanila, uy, yun lang palang gagawin. Pero dinenounce mo yung faith. Importante, ang faith ng panahon na yon. Dahil, it is either you push your narrative against doon sa mga kumukontra sa'yo or mamatay yung faith na yon. Well, guess what? Tayo ngayon ay Christians. Ibig sabihin, yung narrative ng mga disciples, apostles, mga sumusunod kay Kristo ay nakarating sa atin. Tama? No? Hindi namatay yung naratibo nila kasi handa silang mamatay para doon. That's the point. No? Pero itong mga taong ito, napilit na sumpain si Kristo.
kaya sila ay na-discharge. Others naman who were named by that informer at first confessed themselves Christians and then denied it. True, they had been of that persuasion, but they had quitted it some 3 years, other many years, and a few as much as 25 years ago. Tingnan nyo to. Ito yung importante makita nyo dito. They all worship your statue and the images of the gods and cursed Christ. You see that? Yun yung mga taong nag-denounce. Sabi ng Governor Pliny. Now, continuing sa kanyang letter, ito yung kanyang natagpuan. Look at this. Nakakasunod ba natin, ano? Yan. They affirm, however, ito na yung gusto ko makita nyo sa letter na to. Dahil ang sabi ko sa inyo, ang point natin is to know that this is a historical evidence that the Christians meet on the first day of the week, the Lord's Day. Itong evidence nun. Look at this. Sabi ni Governor Pliny sa kanyang letter, they affirmed, however, the whole of their guilt. Ito yung kabuuhan ng kanilang guilt. Ano yun? Or their error was that they were in the habit, look at the word, in the habit of meeting on a certain fixed day before it was light. No? They had a habit to meet on a fixed day. Fixed day, ibig sabihin, every week ito. Sa araw na to sila nag-meet. Gets natin? Okay? At anong ginagawa nila doon? They sang in alternate verses, a hymn to Christ, as to a God. Yan ang pinaka-importanting point. Tinatrato nila si Kristo, look at this, as to a God. You see that? No? Importante na makita natin yun. Bakit? Kasi, sabi nila, ay yung modern Christianity lang daw ang nagsasabi na si Kristo ay Diyos. This is 112 AD. No? 112 AD. Decades lang after mamatay si John the Beloved. Pero yung mga Kristiyano, they sing to Him worship as though He is a God. But He is a God. No? He is a God. That's why ang mga Christians, they sing to Him and bound themselves by a solemn oath. Meron silang oath sa isa-isa. Ano yung oath nila sa bawat isa? Ito yung parang ating church covenant. Lahat ng members dito ay nagpirmahan noon. Yung mga hindi pa nakakakita ng church covenant, magsabi kayo, bibigyan kayo ng copy para mabasa nyo ang ating church covenant. No? Sila naman, they bound themselves by a solemn oath not to do, any wicked deeds, but never to commit any fraud, theft, adultery, never to falsify their word, nor deny a trust when they should be called upon to deliver it. Nagets natin? Ibig sabihin ng mga early Christians noon, according to Governor Pliny, ay ito yung kanilang pinagkakasunduan noon. Na ano? Mamuhay ng tuwid at banal. You see that? Mamuhay ng tuwid at banal. Walang rebellion, walang pag-iisip ng masama laban sa kanilang authority, walang ganon, no? Walang pinaplanong pagre-rebelde, walang ganon. Kaya safe sila. Pero ang guilt lang nila ay ito. They worship and sing hymns to Christ as though He is a God. Pinupuri nila si Kristo bilang Diyos. Yun ang guilt nila. No? Nagets natin? Nakakasunod ba? Nakasunod ba? Yun ang guilt nila. Guilty sila doon. After which it was their custom to separate and then reassemble to partake of food. O kaya, normal talaga sa mga Kristiyano, pagtapos ng service, nagkakainan. Kahit sila noon, pagkatapos sila mag-separate, ay nagre-reassemble ulit sila para naman kumain. But food of an ordinary and innocent kind.
Even this practice, sabi ni Governor Pliny, however, they had abandoned after the publication of my edict, by which, according to your orders, look at this, I had forbidden, political associations. I judge it so much the more necessary to extract the real truth with the assistance of, torture. Para malaman niya kung anong pinagagawa ng mga Kristyano na ito, kailangan niyang gumamit ng torture. From 2 female slaves who were styled deaconess, but I could discover nothing more. Ito yung tingin niya doon sa faith nila sa Panginoong Jesucristo. Sabi ni Governor Pliny, this is more than just a depraved and excessive superstition. No, imagine, yun ang tingin niya sa Kristyanismo nung panahon na yon. Last paragraph. Sabi ni Governor Pliny, I therefore adjourned the proceedings and betook myself at once to your council. For the matter seemed to me well worth referring to you, especially considering the number of endangered persons of all ranks and ages. Ibig sabihin, hindi lang basta mga Hintel, mga Hudyo, kundi pati mga Roman citizen ay parte na ng grupong yun. Kaya nagulat siya. No? Person of all ranks and ages, and of both sexes are and will be. Pag sinabi nating ranks, mga roles. Ibig sabihin, iba't ibang merong slave, merong businessman, merong nasa gobyerno, iba't ibang tao, no? And will be involved in the prosecution for this. Ito yung term niya dito. For this contagious superstition is not confined to the cities only, but has spread even to the villages and rural districts. It seems possible, however, to check and cure it. Yun yung nasa isip niya. Tapusin na itong Kristyanismong itong grupo bago pa ito lumala. No? Tis certain at least that the temples which had been almost deserted begin now to be frequented. Ibig sabihin, ang sinasabi dito, yung mga templo nila ng mga Diyos-Diyosan nung panahon na yon, okay? Yung mga templo nila noon ng mga abandoned before, ay ngayon, bumabalik na yung mga tao para sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Siyempre, meron ba namang edict galing sa Roman governor? May utos ba naman galing sa governor, di ba? Na sambahin ang emperor at ang mga Diyos-Diyosan. Sino ba namang hindi susunod? Di ba? Pero mga Kristyano hindi. Kasi si Kristo ang kanila sinasamba. Kaya nga nag-iito sa kanyang naging parang tinik. Ano ba itong grupo na ito? Hindi sila sumusunod sa aking iniutos. Sambahin ng emperor at ang mga Diyos-Diyosan. Kaya nasulat itong letter na ito kasi confused si Pliny kung anong gagawin niya sa mga taong ito. Nag-torture na siya pero hindi pa rin natitigil. Ang sabi niya nga, the goal is to check it and cure it. No? Galing mismo sa letter niya. Sabi niya pa dito, "'Tis certain at least that the temples which had almost deserted begin now to be frequented, and the sacred festivals nila, after a long intermission, are again revived, which there is a general demand for sacrificial animals." Talagang normal sa kanila yon, no? "Which for some time past have met with but few purchasers. From hence, it is easy to imagine what multitudes may be reclaimed from this error, if a door be left open to repentance." Ibig sabihin, yung mga Kristiyano na mga dininounce na ang kanilang faith ay pumupunta na sa pagsasamba sa mga Diyos-Diyosan. No? Either dahil sa takot or dahil wala na silang pakialam, bumabalik na sila doon. Pero tingnan niyo yung sabi ni Governor Pliny, marami tayong marireclaim dahil dito. So it's a political move. No? It's a political move. So itong letter na to, and you can check this sa internet, yan yung buong letter na binasa ko sa inyo. It is a dark story to swallow para sa ating mga Christians. At ganito itrato yung mga early brethren. Ganito yung persecution nila.
Ganito yung persecution ng mga early Christians. Hindi tulad ngayon, nasasabihan ka lang ng masama, pinipersecute na ako. Compare mo dito ang persecution nila noon. No? Ganon sila ka-hard, hard-willed pagdating sa pagsunod sa Panginoong Kristo. Upon death. Pero meron namang iba, yung mga nahuli nga dito, yung mga nahuli na dinenounce na ang Panginoong Kristo, sinumpa si Christ. Pero yung mga sabi, 2 beses tinanong, Kristiyano ka ba? Nagsabi siyang yes. Sa pangalawa, nagsabi pa rin siyang yes, ay pinatay. Hindi sila nagsisito sa bagay na yun. Bakit? Kasi that's their faith. No? Yun ang pananampalataya nila. Hindi nila ipagpapalit ang kanilang prinsipyo, filosofiya, dahil lamang binabawalan sila ng authority. Ito yung other side ng story ng faith natin. That's why they continued, even though there is this real threat sa panahon nila. No? Next doon. Here is an info para sa inyong lahat. During those days, according to the historian Rodney Stark, he calculated that even without miraculous mass conversions, Christianity grew steadily at about, look at this, 40% per decade. Bawat dekada, 40% ang itinataas ng mga Kristiyano. Example, 100. Ilan ang 40% ng 100? Siyempre, 40. No? 40. Tapos yung 140, tataas ulit ng 40. I mean, ng 40%. Di ba? Just through everyday, look at this, relationship, hospitality, and reproducing families. No? The turning point ng lahat ng ito, mga kaibigan at mga kapatid, hindi nyo ba alam na yung pumipersecute sa mga Christian in 312 AD, by the early 300s, ang Christianity had grown so large na kung saan hindi na siya pwede na lang bastang silip-silipin na lang ng mga tao na yun. Hindi na sila kayang i-wipe out ng persecution. Tulad nga sabi ni Pliny, check it and cure it. Hindi niya na nakayanan yun. Sobrang dami na ng mga Kristiyano. And the empire was tearing itself. Meron ng civil war na nangyari. Pag sabing civil war, internal na sigalot sa isang gobyerno. Merong magkabilang paksyon na nagkakaroon ng banggaan, yan ang civil war. Dumating yung isang emperor na ang pangalan ay Constantine. No? Hindi na ako mag-deep dive dito, but dadaanan ko lang ng konti kasi hindi naman to ang lesson natin. Sa history na ito, merong tinatawag na Battle of Milvian Bridge. Okay? This is on 321 AD. Ang conclusion ni Constantine is this. Nung nakipaglaban siya, doon sa kabilang paksyon, para mapag-isa yung empire, yung Roman Empire, mayroong dalawang paksyon na naglalaban, yung kay Constantine tapos yung sa kabila. In history, ito yung naging conclusion ni Constantine. Sabi niya, he concluded, the God of the Christians was a powerful ally. No? Meron pa nga siya nitong painting, hindi ko alam kung mahanap mo dyan doon. Kasi doon sa laban, ang claim ni Constantine, may nakita siyang vision sa ulap na merong cross ng ilaw doon sa may araw at meron itong Greek words. Ang sinasabi, hoc signo vinces, ibig sabihin, in this sign, conquer. Okay? Andiyan ba doon, pwede mo yung picture, yung painting. Kasi pinapaint ito ni Constantine, pinapaint niya ito. Yung doon sa Battle of, doon sa Battle of Milvian Bridge. Kung pwede mo ipakita yung picture dyan sa Google, i-search mo na lang. Ibig sabihin, meron siyang mga kasama doon na who are claiming, no? To be Christians, at na-impluwensyahan siya nung part na yon, no? And at the same time, on 321 AD, ito ay March 7, 321 AD, nagpasa si Emperor
Constantine ang tinatawag ng The Sunday Law. No? Ito ay ginawa niyang Sunday ang official civil day of rest ng mga taga-Rome at ng mga sinasakupan niya. So, yung ating mga kaibigan at mga kapatid doon sa Roman Catholic, they believe that Constantine is a Christian. Kaya niya to nagawa. But hear it from me, sa nabasa ko sa history, habang inaaral ko to, this is a political move. Bakit? Kasi though ginawa niyang Sunday ang rest day nung panahon na yon, and since tayo ay nasakop rin ng Spanish, no? And that's why ang ating calendar ay tulad nila, no? Linggo, Lunes, yan ay mga Spanish words, no? So, na-adapt natin yung Sunday as a rest day. Okay? So, bakit ko sinabi na political move? Kasi hindi lang ito para sa mga Kristiyano. Meron rin noon na mga pagans pa sa panahon na yon, yung mga paganong sumasamba sa araw. No? Kaya, ginawa niya to para ma-unify ang empire. Kasi pagka Kristiyano lang ang kanyang i-cater, yung iba, magsasalita laban sa kanya. Pero ang goal kasi ni Constantine, ma-unite para magkaroon ng isang malakas na empire, ang Rome. No? So what happened? Nagdeklara siya, Sunday will be the official civil day of rest ng Roman Empire at ng lahat ng nasasakupan nito. No? Ito ay mga historical proofs, dalawang historical proofs na pinakita ko sa inyo para patunayan, Sunday is the Lord's Day. Ito ang desisyonan ng mga early Christians para i-celebrate ang Panginoong Jesucristo. Hindi lang dahil nagdesisyon sila, but the source of it all is because Christ resurrected on the first day of the week. Gets natin? Okay? And that's the source, the practice, the Christians practiced it, and the history shows na they put one day para kay Kristo. Diba? They sing, tapos pagkatapos ng worship nila, nagtitipon-tipon ulit sila para kumain, sabi ni Governor Pliny. No? So, to end our conversation, okay, dahil napatunayan ko na sa inyo na biblically, the Lord's Day, Sunday, is where the Christians meet and gather para mag-worship sa Panginoon. And history says, the Christians gather during Sunday para mag-worship sa Panginoon. Tingnan natin yung sa ating Articles of Faith. What do we believe in article number 17? It says here, we believe that the first day of the week is the Lord's Day. Itong pinapaniwalaan natin bilang Kristiyano sa Kamalig Baptist Church. We believe that the first day of the week is the Lord's Day. Nabasa na natin yan lahat. Okay? Ng mga verses na yan. Number 2, that the Lord's Day is to be kept sacred to religious purposes. Tulad ng Sabat, no? Ang Sabat ay ang day of gathering ng mga Hudyo. Ang Lord's Day ay to be also kept sacred. Bakit? Kasi dapat lahat ng gagawin sa linggo ay hindi nakaturo sa atin. Sa nagsasalita dito, wala dapat na itataas sa pulpitong ito maliban sa Panginoong Jesucristo. Pag merong ibang tao na nakilala sa pulpitong ito maliban kay Kristo, pumalya tayo sa ating worship. No? Pumalya tayo sa ating Sunday service. Hindi na ito Lord's Day. Church Day na ito. Kasi nakatutok sa ating gathering. No. Dapat nakatutok ito sa selebrasyon para sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. It's about Christ. It's not about us. Kaya dapat pagdating ng Sunday, do your best para sa Monday to Saturday, tapos na lahat ng secular mong gawain. Pagdating ng Linggo, give it all to the Lord. Ibigay mo yan sa Panginoon. No? Non-negotiable para sa atin na ibigay ang isang araw lang
para sa Panginoon. That's 1 day for God, 6 days for you. Next, the Christians should refrain from all secular labor and worldly recreations. Kailangan natin itigil yan for Sunday. Bakit? Kasi ang Sunday natin, we treat it as our rest in the Lord. Diyan tayo makakapag-reflect kasama ng mga mananampalataya dito ngayon. Makakapag-reflect tayo ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. No? Imagine, siging kakabigay sa iyo ng magulang mo ng kailangan mo or ng guardian mo ng kailangan mo, pero never mo man lang once in-acknowledge, pinasalamatan yung magulang mo. No? Anong labas nun? It looks like you are just for the benefit. Pero hindi mo ina-acknowledge yung kabutihan ng iyong magulang, yung kanyang sacrifices, yung mga effort na binibigay niya sa iyo, no? That checks out our attitude and character. Ganun din tayo mga Kristyano. Sa buong week na ito, na ginawa ng Diyos para sa atin, pasalamatan natin ng Diyos. Ibigay natin yung iisang araw na ito para sa Kanya lahat ang papuri, sa Kanya lahat yung pagtataas, sa Kanya lahat ang pagpapasalamat natin. Gets natin? It's 1 day for God, 6 days for you. No? Well, lahat tayo binigyan ng 24 hours. Kaya, I think time management would be the word for everyone para magawa ang lahat ng gagawin nila Monday to Saturday. And then yung Sunday, i-live natin sacred for the Lord. Next, that they should devoutly use all the means of grace, both private and public, by which they may be drawn. Look at this. They may be drawn closer to God and provoke to holier living. Ang Sunday, maliban doon sa, ito ang ating rest sa Panginoon, we thank God, we praise God, doon rin sa linggong ito, is the time para tayo ay mas lumapit pa sa Panginoon, mas makilala natin ang Panginoon. That's why, nag-aaral ng maayos yung mga nagtuturo para mailid tayo lahat pag Sunday sa glory ng Diyos. Hindi kung saan-saan. No? And that's why, tayo ay nandito nagsasama-sama para ma-encourage tayo sa isa't isa na kailangan nating mamuhay ng takatalikod sa kasalanan at sumusunod sa kabanalan at katuwiran ng Diyos. At the end of the day, our character and attitude will show if we are really following the Lord. Pwede mo sabihin, Christian ako, 30 years, pero makikita sa ugali mo if that's true. No? Pwede mo sabihin, 50 years na ako sa church, baptized na ako 10 times. Wow, dami. Grabe, 10 times na baptized. Pero ang ugali mo, it does not show. It does not follow. Sabi nga ng philosophy, it does not follow. No? Yung argument mo does not make sense because it does not follow. Christian ako, but your actions does not show. Ang sabi ng isang preacher, the more you know theology, the more you will praise God and your attitudes will follow. Ano ibig sabihin nun? Pag nasa Sunday ka, kinikilala mo ang Diyos. Pero hindi lang yan puro dito. It shows sa iyong attitude. It shows sa iyong character. That's why the Lord's Day is important. Di ba? 8 subjects nung panahon namin, nung kami nag-aaral ng high school. 8 subjects yun for a week. Di ba? Pero pagka Sabado, ano na yun? Yun na yung time para makapag, ng mga students. Pagdating ng Sunday, tungkol naman sa Panginoon. Diba? Yung normal na flow na yon ng isang estudyante,
ay makikita natin kung paano niya ipaprioritize sa kanyang isip at puso na meron pala siyang spiritual life, no? Na yung kanyang mga prinsipyo at filosofiya ay hindi pa rin nagbabago kasi hindi niya kinikilala ang Panginoong Kristo. Pag nakilala mo ang Panginoong Kristo, maraming magbabago sa iyong prinsipyo. Especially sa pagtingin mo sa mga decisions. At ang pag-objectify ng mga tao sa kasalanan. That's why kung tatanungin mo ang isang Kristiyano, ano ba ang ginagawa ng isang Kristiyano? Either sa dalawa ang sasagot niyan. Sumunod kay Kristo at tumalikod sa kasalanan. Yang dalawang yan. Kasi yun ang ini-struggle natin everyday. Bakit mo kailangan maghirap para talikuran ng kasalanan? Pwede mo naman i-enjoy yan eh. Yun nga ang point. Kasi ang prinsipyo na ng Kristiyano, may Diyos na galit sa kasalanan at binigay niya yung kanyang anak para hindi ka patayin, para mamatay para sa'yo, para lang iligtas ka doon sa kasalanan na yon. Ngayon may choice ka na. You can say no. Alam mo na, ayaw nito ng Diyos. I can say no. Noon wala kang pakialam eh. Gagawin mo at gagawin. But because the Lord shows and reveals His truth, He is holy, He is just, matuwid, no? He is righteous. Then, kung you are following Christ, you will follow that values. Diba? Hebrews chapter 10 verse 25, sabi dito, if you would open your Bibles, mamadaliin na natin. Verse 25, sabi dito, ito yung paalala sa atin, reminder, kumbaga. Not forsaking our meeting together. Not forsaking the assembly. Huwag niyong kalimutan, huwag niyong pabayaan ang ating pagtitipon na naging habit na rin ng iba. Grabe, no? Ang sabi dito, as the manner of some, or sa ibang translation, as is the habit of some. But encouraging one another, and all the more faithfully, as you see the day approaching. And do everything we can do. No? Gawin nyo. Do everything you can do. Do everything we can do. Para sa linggong ito, pagkatapos ng Sunday School, or during the Sunday School, mamaya sa service, mamayang hapon sa ating afternoon service, mahila nyo yung sarili nyo sa Panginoon. No? Huwag nyong iasa sa pastor. Ano ba yan? Bakit ganyan magano yung teacher? Hindi, hilain nyo yung sarili nyo sa salita ng Diyos. Kung hindi mo naintindihan, subukan mo intindihan. No? Kung I think, bigyan natin ng pagkakataon, kung hindi nyo maintindihan, magdala kayo ng dictionary. Kung wala talaga, wag nyo lang ipakita. Sumilip kayo sa cellphone nyo, search nyo, ano bang ibig sabihin ng ganitong word. Para hindi masayang ang Sunday mo. No? Bibigyan kitang permission na magbasa ng dictionaryo. Okay? Hindi mag-message. Okay? Kung hindi, intindihin yung binibigay sa atin ng mga salita ng Diyos. Kaya nga ipag-pray natin na ang ating mga services would be pure Tagalog na. Though itong church, itong Articles of Faith, tatapusin ko ito ng English, kasi English ko sinimulan. Alam ka namang, sa Article 18 na ako mag-Tagalog, from 1 to 17, English ako, di ba? Parang naman sa record. So, lastly, and in preparation for the rest, which remains for the people of God. Ito daw ang purpose ng Lord's Day. To keep it sacred, to keep it holy, that we should refrain from all secular labors and from worldly recreations, kahit na gaano pa yung kasaya, pag linggo sa Panginoon yan, that they should devoutly use all the means of grace para hilain mo ang sarili mo na maintindihan ang salita ng Panginoon, and at the same time, i-provoke ang sarili mo, i-challenge yung sarili mo na maging banal. Gets natin? Na maging banal. And lastly, sa ating article is this, and in preparation for the rest which remains for the people of God. Hindi ko na mabasahin yung verse, andyan naman yan, pero ibibigay ko sa inyo yung conclusion. Ang sabi niya sa verse 10, yung 10 to 11 na lang basahin natin, for the one
who once entered his rest, has also rested from labors. Just as God rested from His own, let us therefore make every effort to enter that rest. Anong sinasabi dito? Tulad ng Panginoon ay nagpahinga, gawin natin ang lahat ng makakaya natin, makinig, gawin natin ang lahat ng makakaya natin today, na lumapit sa kapahingahan ni Kristo. Dahil ito ang picture ng church service. Ang ginagawa natin every Sunday is a preview. Next doon. This rest that we do on the Lord's Day is what waits us for eternity. Yung ating ginagawa every Sunday, yung pag-awit natin sa Panginoon, yung pagpuri natin sa Panginoon, it's just a preview. A preview of eternity kung saan ganun ang gagawin natin kasama ang Panginoon. We will praise the Lord, and lastly, we will put all the glory back to God. Ito ang reason kung bakit we take the Lord's Day seriously. Hindi lang ito basta weekly meeting, ito ay preview ng kalangitan. No? We worship through singing. We hear God's truth. It's all about God. It's all pointed to God. And no other must be praised maliban kay God. Next doon. We prepare our hearts for the ultimate eternal rest that is waiting for every believer in Christ Jesus. As we close, ibibigay ko to sa inyong mga statements na ito, and I hope you remember this all. Labas mo dyan doon. This is the Lord's Day. The Lord's Day is when the believers gather to commemorate and celebrate Christ. Ganun kasimple. We gather to commemorate, celebrate, praise, and worship Christ. At the same time, next doon, Christ is the Lord of the Sabbath. Siya ang Diyos, siya ang master ng Sabbath. Kaya hindi siya susunod sa Sabbath, ang Sabbath ang susunod sa Kanya. Ano ibig sabihin nun? Hindi man tayo Hudyo na magpapahinga pag Sabado, pero ang pahinga natin ay kay Kristo. Kaya pag linggo na sinasamba natin ng Panginoong Kristo, dapat tayo ay nagpapahinga sa Kanya. No? Hindi ka na-force, hindi ka pinapahirapan pag linggo. Ang Kristiyano ay merong kapahingahan sa Kanya. Why? That's why on the Lord's Day, we stop all secular things and rest. Look at this. Rest in the truth that our Lord has finished His work and grants rest to everyone who comes to Him. That's why pagdating sa salvation, wag mong ipagmalaki ang ginagawa mong kabanalan o kaayusan sa harapan niya. Dahil once na ikaw ay bumagsak sa ginagawa mo na yan, nasa na yung kasiguraduhan mo. 10 years ko na ito hindi ginagawa, nagawa ko na naman, ligtas ba talaga ako? Hindi nga yan ang kasiguraduhan ng kaligtasan. Hindi rin yan ang kasiguraduhan ng buhay. Ulitin ko po, si Christ ang Diyos ng Sabat. Ang pahinga natin ay kanino? Kay Kristo. Kaya, literal, itigil mo lahat ng ginagawa mo, itigil mo lahat ng works na ginagawa mo para makapagpahinga, kasi pag araw ng pahinga ay pahinga. Paano ka makakapagpahinga? Lumapit ka kay Kristo. Lumapit ka kay Kristo. Note na lang, last note. So even though it's Sunday we meet, other people who can't meet on Sunday, meet on the other days. Oh, okay rin naman yon. Okay? Bakit, Brother David? Kasi tayo, by official mandate ng government natin, wala talagang pasok pag Sunday.
Okay? Wala talaga yan. Even in other schools, even in our government, wala talaga pasok yung pag Sunday. No, that's the Monday. Kasi nga tayo ay mula sa colonialization ng ibang bansa, and we adopted that kind of work set up, no? However, meron mga bansa na ang Sunday is work day. Paano yun? Paano yung Brother David? Hindi na nila ma-celebrate. Mga kapatid, tandaan niyo ito. Itong last point natin, pakilabas yan doon. Last reminder para sa ating lahat. Because the point is, Christians gather to worship, praise, and adore the triune God, who has redeemed us as we wait for the coming of our Lord. It's not about the day, it's not about the hour, it's about the intent. It's about the purpose. It's about what will you do this day. Paano kung Tuesday ang free day ng mga taga-ibang bansa? At doon sila naglagay ng kanilang pagtitipon. Yun ba ay hindi tama? Mga kapatid, ang sabi nga ni Paul, huwag tayo maging legalist. Hindi dapat magiging stumbling block ang pagkain at ang araw. Hindi dapat magiging stumbling block yan. Kung Tuesday sila available, Tuesday sila nagtitipon, nagpupuri ba sila sa Panginoon o hindi? Nagpupuri ba sila sa Panginoon o hindi? Nagpupuri. That's the point. We praise and worship God on those days. Pero tayo, ang napag-usapan natin, and as we believe, our Lord's Day will be Sunday. Okay? May natutunan ba this morning? Amen. Let's all stand as we close. And kung meron kayong question, i-message nyo na lang para, kasi we have, no time na. Let's pray. Dear Lord Heavenly Father, we thank you sa inyong kabutihan, sa inyong binigay sa amin ng wisdom sa pag-aaral nito, Lord. Nalangin po kami na matake namin ang Lord's Day as an important part of our daily routine and our life. Hindi po ito, Panginoon, idinagdag sa amin, kundi dapat maging buhay namin ito, Panginoon, dahil sa lahat ng inyong kabutihan at grasya sa amin, kahit sa kaligtasan, Panginoon, nandun kayo, andun ang inyong kabutihan. Hindi nyo kami pinabayaan. Karapat-dapat lamang, Panginoon, na ibalik namin ang kapurihan at pagtataas sa inyong pangalan. Salamat, Panginoon, at binabalik namin ang lahat na papuri sa inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. And the people of God say, Amen. Let's have a 5-minute break.